Sagipin mo ako. Gwapo. Sagipin mo ako. Dami-daming nobela at teleserye ang nagturo sa atin. Huwag kang kukuha ng lalaki sa kalsada. Pinakamagaan, sasaktan ka lang. Pinakamalala, mawawala ang tao at pera mo. Iwanan ng pagiging tagapagligtas, igalang ang kapalaran ng iba. Dalhin mo ako sa ospital, bibigyan kita ng 50,000. Magkano? 50,000. Ulitin mo, magkano? 1,000,000. Kanina lang humingi ako ng Diyos ng yaman. Ngayon dumating na ang perang ito ng kusang loob. Ngayon, ang orphanage ay nakaharap sa demolisyon. Sa 1,000,000 ito, si Nanay Direktor. Ay makapal ng bangka ng kasa. Ako. Sasagipin, kailangang sagipin. Sabi ng doktor, allergy ang dahilan. Nang hirap sa paghinga at panghihina. Buti na lang agad kitang dinala. Kundi magkakashock ka na. Gutom ka ba? Uhaw ka ba? Gusto mo umihi? Kailangan mo akong ihatid sa Sirey. Pwede naman, 1,000,000 ka naman eh. Kapag pera ang usapan, ikaw na ang Diyos. Mahilig ka ba sa pera? Naman, sino ba ang hindi? Kahit sa CV. Kahit maligo ka pa, gagawin ko. Ang wishful thinking mo naman. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba't usapan, dalhin ka sa ospital, bigyan ako ng 1,000,000? Magbaback out ka? May video evidence ako. Boss Shen, esensya na, nahuli ako. Hindi naman. Kung mas nahuli ka pa, patay na ako. Hello, ako ang tagapagligtas ni Boss Shen. Ako si Kiaoyan. Bigyan mo siya ng 1,000,000. Paalisin mo na siya. Salamat, Boss Shen. Sa mundo, dalawang uri ng cute na tao. Isa, katulad mo at ang isa pa, katulad mo rin. Ano ba? Sa susunod, kapag may ganyang oportunidad, sabihan mo ako. First time, stranger. Second time, friend. Next time, 20% discount. Salamat naman. Malala ang allergy, pwedeng mamatay. Kaysa maghanap ng pera, magdasal ka na lang na mabuti ang kalagayan ko. May iba pa akong serbisyo, nakita mo naman. Malakas ako, nakapag-training din. Hindi kasing galing ng bodyguard, pero minsan. Mas mabisa pa sa assistant mo. Pag-iisipan ko. Teka, ang mukha mo, makapal ba? Yan, parang breeding, lumalakas kapag may kalaban. May boyfriend ka ba? Hiwalay na. Kung hindi mo pa ako dinalhan ng apo-in-law, huwag ka nang maging hair ng Shen Group. Yung tiyo mo, nasa pwestong yan ang mata. Yung mga dati, natakot sa banta ng tiyo mo. Kumuha ng pera, umalis. Siguro, siya ang pwede. Kailangan mo ba ng rent-a-girlfriend? Makipagkontrata sa akin para magpakasal, bibigyan kita ng 100,000 bawat buwan. Kulang. Medyo, kasi kakakita ko lang ng 1,000,000. 200,000. 500,000. Allergy ako, hindi si Raulo. Zujing, ihatid mo siya palabas. Nagtetawad lang naman ako ng normal. 300,000 bawat buwan. Bukas na tayo kumuha ng lisensya. Deal. Kung dalhin ko siya sa lumang bahay, baka mag-away agad. Ang gulo siguro nun. Ganito ba kasarap magpakasal ang mayayaman? Nasa card na to ang 500,000. 300,000 sahod mo ngayong buwan. Yung natira, bayad sa pagod mo kagabi. Kung ganyan kalakas ang magpapasweldo, ano pa gagawin ko kay Lushizu na gago? Hawakan mo. Tara, puntahan natin ang mga magulang sa lumang bahay. Sandali, anong role dapat kong gampanan? Malandi, mabait at mahinhin. Masunurin o kaya? Suplada at mayabang. Maging totoo ka lang, matapang ka naman at marunong makipag-away. Hindi ka matatalo.
Hindi ka tumitingin sa daan habang nagbibisikleta. Masarap hawakan. Ang ganda ng pakiramdam. Bata. Bata. Anong bata? Benepisyo lang yan ng mag-asawa. Anong problema? Hintayin mo ako. Ang saap. Sabi ni Anne, mahilig ka sa white tea. Ako ang nagtimpla nito, tikman mo. Ang tamis ng ang iniinom ko sa asawa ko. Tama na, matanda na ako. Hindi ko kaya ang mga sweet moves ng mga bata ngayon. Anong tawag doon? Nagpapakita ng pagmamahalan. Kung maglalambingan kayo, sa bahay nyo na lang. Aran, kahit nakalokohan ang ginagawa mo, pero ang magpasok ng di kilalang babae sa pamilya Shen. Hindi. Pwedeng mangyari yon. Siya ang mabuting tiyuhin ko. At ang pinakamalaking hadlang sa pagmamanako ng Shen Group. Kung mapapahiya mo siya, tataasan ko ang sahod mo. Totoo. Gaano kalakas ang kailangan? Basta hindi mamatay. Ngayon, di ba, ginagamit na ang engkantada para purihin ang mga babaeng bata at maganda? Tiyak na magkamag-anak si Third Uncle at si Aran. Kahit ang salitang ginamit para purihin ako, pareho. Sabi ko, pinupuri kita. Tama si Third Uncle, itong malaking bagay na pag-aasawa. Paano maging laruan? Kami ni Aran, tunay na nagmamahalan. Ikaw naman, Third Uncle, napaka-interesado sa mga taong malapit kay Aran. Baka naman, nalulungkot sa tabi, naiinggit. Third Uncle, konting pasensya pa, baka sakaling makakilala ka talaga. Nang may gusto sa amoy ng matanda. Ikaw. Shenran, ito ba ang magandang asawa na napangasawa mo? Nangahas na magsalita sa akin ng ganyan, umalis ka agad. Third Uncle, kaysa magalit ng walang magawa, mas mabuting humiga na lang. Pareho namang magiging pamilya sa hinaharap. Magkikita-kita pa rin tayo para hindi ka na mamatay sa galit sa akin. Kailangan ko pang magsunog ng pera papel para makausap ka. Ikaw. Nagkukunwari pang himatayin. Third Uncle, ayos ka lang ba? Malakas pa si Third Uncle, anong mangyayari? Mukhang masaya naman. Anong ginawa mo sa akin kanina? Nakalimutan kong sabihin sa iyo, Third Uncle. Walang gaanong kakayahan ang iyong pamangking babae. Ilang taon lang naman nag-aral ng pag-aalaga ng hayop. Ano, ang galing, di ba? Lolo, si Third Uncle, hindi makayanan ang pressure. Kung sa kanya ipagkakatiwala ang kumpanya, kapag matutulog ka sa gabi, dalawang mata mo. Maghahalili sa pagbabantay. Mas mabuti pa ang aking Aran, magaling at matibay. Ito, galing kay Lola ni Shenran. Regalo pa sa magiging apuin ng babae. Kayong dalawa. Dahil nakapag-asawa na. Tanggapin na ito. Salamat, Lolo. Ibinigay pa ni Lolo ang heirloom na pulseras. Sa wari ko'y nagkataon lang, nahanap ko ang tamang tao. Gusto ni Kiaoy ng pera at ako naman marami. Kapag walang ginagawa, makakatulong pa siya gamutin si Shen Wenli. Ang matandang slang ito. Ang babaeng napangasawa ni Shenran, medyo may kakayahan. Ang taong ganito sa pamilya Shen, siguradong magiging problema. Huwag mo na akong sisihin. 1, 2, 3. Malapit na ang pondo para sa pag-aalaga sa welfare home. Boss. Maupo po kayo, maupo po kayo. Sa loob ng mahabang panahon, marami na rin akong naibigay sa iyong pera. Ganito ka kagipit sa pera. Hindi kaya? May ginawa kang masama? Ako. Espesyalista sa pagpapasiklab ng apoy sa puso ng mga lalaki. At ang apoy na ito, kailangan mong patayin ng personal.
Boss Shen, nagbebenta ako ng talento, hindi katawan. Nag-iisip ka ng sobra. Ang tito kong ito, maliit ang puso. Sa mga araw na ito sa lumang bahay, mag-ingat ka, huwag kang mapahamak. Mapahamak. 100 kilo ang timbang ko, 79 na kilo ay buto ng paghihimagsi. Sino ang magluloko, manghahabol ng walang dahilan, hahadlang sa aking kayamanan, ako. Diretso kong pipigain siya. Pamangking may bahay. Kasalanan ng ilan, sinasabing ikinasal ka kay Aran dahil sa pera. Nagkamali ang tito, inumin mo ang baso ng alak na ito, sa hinahara. Isa na tayong pamilya. Hindi ka nagkakamali talagang dahil sa pera. Ako ay ikinasal kay Shenran. Basta't nasa lugar ang pera, kaya kong yumuko at maglingkod sa may kapangyarihan. Kulang ka sa pera. Sobrang kulang. Sa wakas, dahil pala sa pera, Sage. Bibigyan kita ng 1 milyon. 1 milyon lang. Si Shenran 3 milyon ang ibinigay. Kung wala kang pera, wala akong oras. Para makipagbiruan sa iyo dito. Sino nagsabi? Kalokohan. Ito ay kusang loob mong ibinigay sa akin. Pagkatapos, hindi kaya ako isasakdal sa pangingikil? Komportable ka na ba ngayon? Comfortable. Siyempre komportable, sa hinaharap tayo ay magiging mga tao sa iisang talaan ng pamilya. Magkasama sa kayamanan at pag-unlad. Basta't masunurin. Sinisiguro ng tito na may pwesto ka sa pamilya Shen. Tito, ang bote ng tiyampag na ito, maaari bang ibigay sa akin? Alam mo naman, hindi ako sanay sa maraming bagay. Gusto kong dalhin pa uwi at tikman ng dahan-dahan. Siyempre pwede. Salamat, Tito. Sabihin mo kay Hiki na magkuha ng maraming litrato. Ngayon, gagawin kong katatawanan si Shenran sa buong Maynila. Hoy, ganda, narito na ako. Hindi ka ba binigyan ng... Akala mo ba talaga, Lola? Isang bulaklak lang ako. Hihintayin ko lang na lokohin ninyo ako. May problema ang alak na ito. Tingnan natin kung paano ko kayo pagbabayarin. Anong panahon na naglalagay pa ng gamot? Nakaka-out of date. Ano ang gusto mong gawin? Kayong dalawa ang unang nanligaw sa akin. Kaya huwag kayong magtaka. Wala ko. Kung wala akong awa sa inyo. Tito. Hating gabi na, hindi matulog, nag-aaral pa ng pag-akyat sa pader tulad ng Spider-Man. May sakit ka ba? Ang bait mo naman, lalaki. Baka naman. Mayroon kang puting liwanag. Hinalikan ko lang naman ang lalamunan mo. Kung gusto mo, halikan mo rin ako pabalik. Huwag kang magpaliko ng usapan. Sabihin mo saan ka galing.
Sina Shenwenli at Heki. Dalawang lalaki. Ang galing mo. Okay ka lang ba? Ano naman ang mangyayari sa akin? Delikado yon. Sa susunod, sabihin mo agad sa akin kapag may ganyan. Nga pala. Ito ay para sa daddy sponsor. Kung wala ka, wala rin akong pagkakataong yumaman ng isang gabi. Sa buong buhay ko, nakita ko lang ang mga nagpupursige para umakyat sa lipunan. Hindi ko inakala na isang araw, babae ang magbabayad sa akin. Interesting. Ito ay dahil sa sarili mong pagsisikap. Kunin mo ito. At saka ito. Para sa'yo itong gantimpala. Talaga? Ngayon, hindi na mag-aalala si Nanay Direktora. Tungkol sa gastusin ng orphanage. Ang mga bata ay magkakaroon ng mainit. Nataglamig. Kunin mo muna ang perang ito. Malapit nang gibain ang orphanage. Dalhin mo sina Doodo at maghanap ng mas magandang tahanan. Paano ka biglang nagkaroon ng ganito karaming pera? Xiaoyan, hindi ka ba inapi? Paano ako maaapi? Nakalimutan mo ba ako ay? Nasanay na. Ang perang ito ay akin. Si Nanay Kiao, sa mga nakaraang taon, itinuring ako na parang sarili niyang anak. Kung malalaman niyang ikinasal lang ako para kumita para sa orphanage. Tiyak na hindi niya tatanggapin. Sige na. Huwag muna nating pag-usapan si Shenran. Nagpalit ako ng trabaho kamakailan, maganda ang sahod. Ang mga ito ay bonus mula sa boss ko. Lu Xiao, mula na makipaghiwalay ka kay Qiaoyan. Wala na ba talagang komunikasyon? Ako, ang prinsip ng Beijing. Bakit ako ang hahanap sa kanya? Kung gusto niyang patawarin ko siya, maliban na lang kung lumuhod siya at makiusap sa akin. Huwag kang magsisi. Siya ang dapat magsisi. Siya, isang ulilang walang magulang o sandalan. Walang-wala, kasama ko. Parang himala na yan. Talaga. Sa loob ng 3 araw, tiyak na lalapit siya sa akin at hihingi ng tawad. Anak ng tupa, nagalit ba si Xiaoyan sa iyo? Tumawag ako sa kanya, sinabi niyang nakipaghiwalay na siya sa iyo. Lolo, huwag kayong maniwala sa kanya. Paano siya maglalakas loob? Naiwan ang yaman ng aming pamilyang Lu? Naniniwala ba kayo? Nasa isang tawag ko lang, tiyak na darating siya sa akin ng masaya? Babawalan kita. Huwag mong sasaktan si Xiaoyan. Kung hindi, kapag namatay ako, ang ari-arian ng pamilyang Lu ay wala kang makukuha. Lolo. Hoy, Lolo. Qiaoyan, naglakas loob kang magsumbong. Sa lolo ko. Kung may lakas ng loob kang makipaghiwalay, huwag kang magsumbong sa lolo ko nang walang paalam. Qiaoyan, binibigyan kita ng 1 oras. Humarap sa akin at humingi ng tawad. Kung hindi, hindi ka na makakapasok sa pinto ng aming pamilyang Lu. Loko-loko. May trabaho, makakarating ka ba sa loob ng 20 minuto? Parang baka, handa sa 365 araw. Laging handa. Barna, Mace, CJ, boss. Hindi ba sinabi ni Boss Shen na may kasamang babae siya ngayon? Bakit? Na-standby na naman? Kailangang uminom si Boss Shen bilang parusa. Sandali. Boss Shen, sinabihan kang magdala ng kasamang babae. Bakit Diyosa ang dinala mo? Masaya si Boss Shen ngayon. Dapat uminom ng 3 baso. Umuwi lang si Boss Shen mula sa ospital dahil sa allergy, hindi siya inom. Iinom ako para sa kanya. Akala ko hindi magaling uminom ang Diyosang ito. Pero magaling pala. Pero hindi pwedeng 3 baso lang. Ubusin mo ang bote na to, ang 10 bilyong proyekto sa ibang bansa. Ibibigay ko ng buo kay Boss Shen. Totoo, uminom ka lang ng 1 boteng to, ang 10 bilyong proyekto. Lahat ay akin na, Boss Shen ha. Ikaw, isa kang kasamang babae. Anong pakialam mo? And Rakshen. na pala. Ayaw announce ko. Siya si Qiaoyan, ang aking asawa. Ginoong Gu, huwag kang magbabago ng salita. Isang mukha lang yan, tipirin mo sa pagwawala. Kung gusto ni MRS Shen na maging bayani. Ang 2 bote, ubusin lang ni MRS Shen. Ang proyekto sa ibang bansa, libre ko na. Huwag kang uminom. Kukunin ko ang proyekto sa sarili kong paraan. Ang aking palayaw sa inuman, Snowflake, hindi ako natutumba hanggat hindi natutumba ang Snowflake. At may lisensya na kami. Kaya dapat magsama-sama tayong yumaman. Ginoong Lu, mukhang masama ang pakiramdam mo buong gabi. Yung ba yun? Ang dating nobya mong hindi marunong, hindi pa nagmamakaawa para makipagbalikan?
Umalis ka. Sinong nag-utos sa'yo na umupo sa hita ko? Alis kayong lahat. Huwag dito. Baka masira ang mood ni Ginoong Lu. Spoil ko masyado si Kiaoyan sa pagkakataong ito. Kahit lumuhod siya sa harap ko, kailangan kong ipakita sa kanya, gamutin ang arte niyang ugali. Lahat yan ayusin ko. Labinlimang segundo. Ano nang hinihintay mo? Kunin mo ang kontrata. Unay mabuti pagkatapos kung hindi ubra ang usapan. Marunong din naman akong makipag-away. Mas maayos na iyan. Mga kasama, kumain at uminom kayo ng mabuti. Bakit parang ang bibig ni Shenran ay mukhang masarap halikan? Talagang nagpapalakas ng loob ang alak. Hinahalikan mo pa ang iyong boss. Nakakatuwa. Ano nang nangyari sa akin? Bakit ko ginawa yon kay Shenran? Nakakahiya talaga. Siguro lasing lang ako, nahihilo. Kaya Oyan, magising ka, trabaho lang to. Kiaoyan. Nandito ka rin para humingi ng tawad sa wakas. Nakakainis. Sabihin mong maghihiwalay tayo, tapos ngayon dito ka na naman. Humingi ng pangalawang pagkakataon. Basta't magsisi ka ng tapa. Patawarin na kita. Lu Shizhao, binigyan ka ng respeto ng lola mo. Ginawa mo akong sapin sa sapatos. Umalis ka. Kiaoyan, huwag kang magpanggap na malinis. Bukod sa akin. Sino pa ang kukuha sa babaeng mababa ang pinagmulan tulad mo? Lu Shizhao, umalis ka na dyan. Huwag mong pilitin ang lola na gumamit ng dahas. Anong kleseng dahas? Sa kama ba? Kiaoyan, ayaw mo ng mabuti, masama ang gusto mo? Ang tagal kitang tiniis. Dapat masunod ang loob mo, puso mo at katawan mo. Lu Shizhao, ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Tayo lang dalawa rito. Huwag kang magpanggap na inosente. Ngayon, hindi lang kita gagalawin. Pati iyak ka at magmamakaawa sa akin. Bitawan mo ako. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Walang makakagago sa'yo. Bakit ka nandito? Ano ka? Ang tapang mong gawin iyan sa akin. Idilat mo ang mga mata mo at tingnan mo kung sino ako. Shenran. Ano ang relasyon ninyo? Mag-asawa. Kiaoyan, tingnan mo nga ang sarili mo. Ano ka ba? Shenran. Presidente ng Shen Group. Magkakagusto sa iyo? Lu Shizhao, sa tuwing nakikita kita, parang may sakit ako sa katangahan. Naniniwala ka na? Hindi ito totoo. Akala mo ba lahat katulad mo, likas na tanga? Itinuring mo ang perlas bilang isda. Bulag walang utak katulad ng tatay mo. Kung alam ko lang na ganyan ka, noon pa sana. Ipinahid na kita sa pader para hindi ka nagsayang ng hangin at yaman. At pinakain ka pang walang kwenta hanggang sa lumaki ka. Ikaw. Kiaoyan, alam kong mahalaga ako sa iyo. Pero hindi mo kailangan magpanggap kasama si Shenran. Pahalang magalit ako, di ba? Lu Shizhao, talaga namang. Hindi ka susuko hanggang sa huli. Paano natin ayusin ang halik kanina? Gusto niyang singilin? Hindi pwede. Mukhang nasiyahan ka rin naman. Hindi naman. Mag-asawa tayo. Ayaw mo rin namang. Binigyan ka ng sungay ni Lu Shizhao, di ba? Kaya, gusto ni Lu Shizhao na makipagbalikan sa'yo. Boss Shen, huwag kang mag-alala. Bilang profesional, binura ko na siya sa lahat ng kontak ko. Ganon talaga kami, mga alipin ng pera. Pera lang ang tingin namin. Walang makakapigil sa amin. Sa pagkakatali ng pagkakaibigan sa pera. Ang daldal mo. Magaling ka palang uminom, sanay ka. Sa tabi ng orphanage namin, may distillerya. May contest isang taon. At ang premyo ay 10,000. Di ko pinalampas yon.
Ang pagkakataong dumating ang pera. Madali lang yon, inuman lang. Mas mabuti ang malaking pera kaysa sa paulit-ulit na pag-aalala. Heto. Gastusin mo. Boss Shen, baka maapektuhan nito ang aming malinis na transaksyon. Bakit ako masaya? Di kaya may nararamdaman na ako sa babaeng to? Kuya, alam kong ayaw mo kay Aran. Pero di pwedeng hayaan mo siyang magbigay ng pera. Sa isang estranghera, kung nandito lang si Ai. Dalhin mo si Kiaoyan sa akin. Alam mo ba kung bakit kita pinatawag? Excited ako. Ito na ba yung klasikong eksena? Kung saan ang masamang biyanan ay magbabayad para umalis ang ibang babae sa anak niya? Alam ko. Huwag kang mag-alala, Tay. Kapag pera ang usapan, madali akong kausap. Siyempre, tatanggapin ko yung perang ibibigay mo. Magkano ang alok mo, Tay? 2 milyon. Umalis ka kay Shenran. Tay, tumataas na ang presyo ngayon. 3 milyon ang bigay sa akin ni Shenran. Kung gusto mong umalis ako, dagdagan mo. Ang laki ng hinihingi mo. Bakit? Ayaw mong magbayad? Kung ganoon, aalis na ako. 5 milyon. 8 milyon. 10 milyon. CJ, Tito Shen. Umalis ka na sa buhay ko. Salamat, Tito Shen. Paalam. Narinig mo? Yung babaeng pinaghirapan mong pakasalan. Ibebenta ka lang sa 10 milyon. Sabi ko na sa'yo, di mo kayang pantayan si Ai. Hindi pa nga umabot sa isang daliri. Tapos ka na? Ako naman ang magsasalita. Alam kong gusto mo ang kuya ko. Pero kahit gaano ka pa kasama ang loob o galit, hindi mo na siya mabubuhay. Shenran, At saka, kung may problema, direkta mo na akong kausapin. Anong klaseng lalaki ang naninindak sa babae? Boss Shen, may sasabihin akong malaking bagay. Binigyan ako ng tatay mo ng 2 milyon para iwan ka. Pero hindi ako yung klase ng taong magtataksil sa ating pagkakaibigan dahil lang sa pera. Kaya, lalo siyang nagpupumilit. Kaya humingi ako ng 10 milyon sa kanya. Ito yung 10 milyon, Boss Shen, tingnan mo. Sa tingin mo, 10 milyon ang halaga ko. Siya ay nagagalit kasi kulang ang hiningi ko. Boss Shen, walang katumbas ang halaga mo sa akin. Tungkol naman sa 10 milyon na ito. Sa totoo lang, natakot ako baka isipin mong pera lang ang habol ko. Mali ka. Ang buhay ko, walang halaga. Nagpapalambing siya para maaliw. Isang presidente ng Shen Group na nasa tuktok ng pyramid. Bakit ko naiisip na siya ang kawawa? Kiaoyan, nababaliw ka ba? Naawa ka pa sa kapitalista. Ang perang pinaghirapan mo, sa'yo yon. At saka, huwag mo nang isipin ang sinabi ni Shenboen. Sinabi ko na asawa kita. Hindi kita pababayaan. Boss Shen, hindi naman ako napapahamak. Ang bait-bait mo na sa akin. At saka, ang problema kapag mayaman. Problema ba talaga iyon? Malaking biyaya iyon, di ba? Na pala, magkakaroon ng salu-salo sa lumang bahay si Lolo. Para ipagdiwang ang pagkuha ko sa proyekto. Matapos mong labanan si Shen Wenli noon. Marami ang naghihintay sa susunod na kabanata.
Sa ganitong importanteng okasyon, kung magpapakita ako ng tunay na ugali ko. Ayos lang ba talaga? Pinakasalan kita para lumaban ka. Akala mo ba wala akong magawa kaya nagpakabait ako? Sige, kung ganoon ang gusto mo. Wala na akong dapat ikahiya. Sa buhay, kailangan lang magaling umarte. Hintayin mo na lang, magpapakita ako ng galing. Tulad mong magnanakaw ng agaw ng pugad. Umalis ka na sa pamilya Shen, agad-agad. Kung hindi ka tinuruan ni Shen Wenli ng asal, ako na ang magtuturo sa iyo. Xiao Yan, huwag mong isipin na dahil sinusuportahan ka ng lolo, ikaw na ang kinikilalang tao sa pamilya Shen. Matagal na kayong kasal ni Kiji. Nakita mo na ba ang nanay niya? Kung wala kang jet pendant mula kay auntie, ibig sabihin, hindi ka pa talaga tunay na miyembro ng pamilya Shen. Masama ang pakiramdam ng nanay ko kaya hindi siya makapunta. Ipinadala niya ito para sa'yo. Pasalamatan mo siya para sa akin. Ikaw. Uncle, mabuti nandito ka. Palisin mo na itong babae. Hindi siya karapat-dapat kay Kiji. Natatakot siyang saktan ako ni Shen Boen. Ang babaeng ito, niloko ako ng 10 milyon. Nangangahas pa siyang dumalo sa family gathering ng mga Shen. Tawagin ang mga tauhan, gapusin ang estafador na ito, dalhin sa presinto. Sino ang maglalakas loob? Ang 10 milyon na dowry. Hindi ba dapat yan ang responsibilidad ng biyenan? Ayos, talagang magkatulad kayo. Shenran, ikaw na walang pakialam sa pamilya. Ingrato, paalala ko sa iyo. Mag-apologize ka agad kay uncle mo, at pauwiin mo siya mula sa ibang bansa. Kung tinatawag mo na akong ingrato, bakit kita pakikinggan? Suel, gusto mo ba akong patayin? Sabihin ko sa iyo, sa buong buhay mo, hindi mo maabot si Ai. Siya ang tanging anak ni Shen Boen. Kung may pagpipilian lang, hindi kita pipiliing maging ama. Ikaw. Kawalan ng respeto. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng babaeng katulad mo, walang galang, walang hiya, at napakayabang. At ako naman, hindi pa nakakita ng amang katulad mo. Laging minamaliit ang anak, pero gusto mong sundin kanya. Gusto mo ng lahat, ikaw yun, nagmamagaling. Nagpapanggap, napaka-impostor. Nagsasabi ng walang puso ang iba. Ikaw talaga ang walang pusing traitor. Tumahimik ka. Wala akong anak na katulad niya. Patay na ang tunay kong anak. Ito ay usapin ng pamilya Shen. Wala kang karapatang mag-ingay dito. Sex na. Ang kapatid mo, tanga, pinili niyang magpakamatay. Wala siyang ibang masisisi. Tapos na ang gulo, halika na, kumain na tayo. Ngayong gabi. Salamat ha. Tumayo ka sa harap ko. Walang anuman, binayaran mo naman eh. Sa mahabang panahon, ikaw ang pangalawa na handang tumayo sa harap ko. Sino ang una? Wala na. Yung hindi nagpapahalaga sa'yo, huwag mo nang pahalagahan. Sa susunod, si Ate Kiao ang sasalo sa'yo. Talaga? Siyempre, Tutu. Gagawin ko ang lahat para maramdaman mo na. Parang nagbayad ka ng 300 pero nakatanggap ka ng isa na sorpresa. Ganun ba? Pagkatapos ng kontrata, kung may magandang mangyari, ako ang unang maiisip mo. Kami ay kasal lang sa kontrata. Pag-expire ng kontrata, may pagkakataon na yon na diretsong papuntang Roma. Gusto mo bang pumili? Talaga? Pakasalan mo ako. Maging asawa ko. Di ba't kasal na ako? Ano ibig mong sabihin? Matapang ang dila mo, makapalang mukha, nakakainis pa. At ang mental state ko, hindi rin naman maganda. Pero nitong mga nakaraang araw na magkasama tayo, sa tingin ko tayo ay nagkakasundo ng hindi inaasahan. Sigurado ka bang papuri yan sa akin? Gusto niyang libre lang. Ako ang gumagawa, siya ang nagbabayad. Malinis na employer-employee relationship ang pinakamaasahan. At saka, nagbebenta lang ako ng talento, hindi katawan. Huwag. Boss, paano ka nag-aalinlangan? Sa matibay na relasyon natin, syempre, tao lang may pangangailangan. Lalo na sa'yo, yung bata at mainit ang dugo, normal na lalaki. Normal lang na magkaroon ng ganitong mga iniisip. Sa paningin mo,
Normal na lalaki lang ba ako? Di ka ba normal? Ang orientation. Bakit di mo subukan ng personal? Kung normal ba talaga ang orientation ko? Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Kaya Oyan, ano nang kinababahan mo? Normal lang yan. Normal na normal. Ang gabi na, umuwi na tayo. Bakit ang init? Galit na siya. Hintayin mo ako. Akala mo ba talagang gusto kita? Huwag kang maging tanga. Gusto ko lang makinabang ng libre. Wala ka ng silbi sa akin. Ngayon, umalis ka sa Moonbay. Nananaginip ba ako? Kasama pa si Shenran? Hoy, ano? Kanina, iniisip mo ba ako? May naka-install ba siyang camera sa kwarto ko? Hyaoyan, nakikinig ka ba? Huwag kang magalit. Nagbibiro lang ako. Siyempre alam kong nagbibiro ka. Ang buhay kong mayamang babae, kaya Oyan, ay nagsisimula pa lang. Paano ako magpapakain sa iyong isang puno? At iiwan ang buong kagubatan ko. Buong kagubatan. Gusto mo bang tularan? Si musician, mag-alaga ng mga binata. Huwag mong sabihin iyan. Isipin mo kung pupunta ako ngayon sa club. At kumuha ng 10 o 8 kahit 100 lalaki. Walang makakapansin sa akin. Pero kapag ikakasal na tayo, hindi lang kumuha ng lalaki kapag nagpakita ako doon. Magiging malaking balita ako. Hindi lang sa internet. Kundi pati chismis, pwedeng mamatay ako sa chismis. Matalino ka. Kaya Oyan, magising ka. Kasama mo si Shenran para lang makalikom ng pera. Para sa mga bata sa orphanage. Huwag kang magkagusto. Lucia Zhao, bakit ka nandito? Kiao, kung babalik ka lang sa akin. Sa hinaharap, ikaw na ang opisyal na prinsesa. Akala mo ba nasa panahon ng King Dynasty ka, naghahala ng prinsesa dito? Parang ang utak mo galing sa pinduo-duo. Tinadad ng paisa-isa, ito na lang ang natira. Dati, sobra ako. Naiintindihan kong galit ka. Basta bumalik ka sa akin, ayos na ang lahat. Lucia Zhao, may asawa na ako. Tayo, magkaibang landas na tayo. Oyan, binigyan na kita ng pagkakataon. Huwag kang magmalaki, kung hindi lang dahil sa lolo. Ayaw ko rin naman. Bigyan mo ako ng painting, kahit ano. Ano ba ang swerte niya? Grabe ang pagpapahalaga ng pamilya, bisa painting ni Oyan. Paano kung tumanggi ako? Oyan, wala si Shenran, huwag kang magpangga. Laruan ka lang niya. Akala mo ba? Naging Rina ka na? Nakikita ko. Gusto mo pa rin ako. Nung nag-i-evolve ang tao. Nagtago ka no? Ano? Dati, alam kong nagloloko ka. Ngayon, alam ko pang mayabang ka. Akala mo talaga gusto ka ni Shenran? Dahil matagal tayong naging magkasintahan. Sinasabi ko sa'yo, ikaw lang. Kapalit ng unang pag-ibig ni Shenran. Ano? Unang pag-ibig. Alam ng lahat sa grupo namin, na si Shenran ay nagsika, pa sa kanyang unang pag-ibig mula pagkabata. Babalik siya sa bansa sa ilang araw. May sakit ka ba? Napaka-konserbatibo, meron ka bang unang pag-ibig? Nagbiro lang ako, pero tama pala. Ex-boyfriend mo ay prinsipe ng Beijing, asawa mo ngayon. May hindi malimutang unang pag-ibig. Sobrang drama kahit sa nobela. Hindi ganoon. Ayaw mo malaman kung sino yun? Ano ginawa nila? Bakit sila naghiwalay? Hindi ka ba curious? Kailangan ko ba? Kontrata lang naman ang kasal namin. Pareho lang kaming may kailangan. Oyan, tumigil ka na sa pag-arte. Hindi mo talaga gusto si Shenran. Hindi ko gusto si Shenran. Pero kahit mawala lahat ng lalaki sa mundo, hindi kita gugustuhin, Lucia Zhao. Ikaw,
Trabaho lang pala ito lahat para sa kanya. Wenjon, huwag kang mag-alala. May peklat na parang paru-paro sa balikat ni Xiaozi. Hindi ako magkakamali. Makakita ako ng anak mo. Sino ang nagsasalita tungkol sa akin? Lushezhao, hindi ba't binalaan na kita? Na huwag mo na akong guluhin? Huwag kang alis. Yung sinabi ko sa'yo noong nakaraan. Wala kang narinig. Hindi ko akalain na maglakas loob ka sa harap ng bahay ko. At manggulo sa asawa ko. Ano? Gusto mong kalabanin ang pamilya namin? Ano gagawin mo? Sige, itatawag ko ang pulis. Mahal kong asawa. Mahal na mahal kita. Bakit hindi pa rin alam ng iba? Mahal kong asawa, may nagsabi ba sa'yo na ang ganda-ganda mo ngayong gabi? Ang pogi-pogi mo talaga. Kiaoyan, titingnan ko lang. Hanggang kailan ka magpapaarte? Tara, uwi na tayo. Ano ba naman yan? Ano ba iniisip ko? May iba siya, natural lang na lumalayo siya. Tama lang yon. Ano sinabi sa'yo ni Lushaizo kanina? Wala lang yon, naghahanap lang ng away, huwag mo na pansinin. Ayaw niyang sabihin sa akin yung nangyari kanina. Baka may gusto pa siya kay Lushaizo. Sabihin mo. Gusto ng pamilya, limula sa Hong Kong na maghanap ng matagalang partner dito sa Beijing. Balita ko, pamilya ng pamilya, interesado si Lola Li, kaya nagiging malapit na ang dalawang pamilya. Dahil sa mga painting ni Kiaoyan. Kumita ng bilyon-bilyon ng pamilya Lu. Dapat na alagaan nila si Kiaoyan, mga tanga. Ang pamilya Li, kilala sa parehong legal at illegal na gawain. Palaging nasa Hong Kong lang. Bakit bigla silang interesado sa Beijing? Balita ko, yung anak na ipinanganak ni Wenjun. Ang anak na ipinanganak ni Li Wenjun ng buong tapang. Ayon sa impormasyon, nasa Beijing daw. Pumunta sila rito para hanapin ang anak na babae ng pamilya Li. Ang anak na babae ng pamilya Li. CJ, alam ko na. Gutom ka ba? Kain tayo. Hindi gutom. Ano naman tong sumpong mo ngayon? Hindi naman dapat gawing kasambahay ang amo, di ba? Lumabas ka na, malapit nang maluto ang pagkain. Sige, tulungan kita magdala ng plato. Huwag na. Amoy, magpapasahe po ako ng isang araw. Uwi ako sa orphanage. Hindi pwede. Isang araw lang, bukas uwi na ako. CJ, pwede. Talaga? Salamat, Amoy. Pero, sasama ako sa'yo. Pag-isipan ko muna. Hoy, Aran, uwi na ako. Narinig ko na nagpakasal si Shenran. Kasi nga wala sa bansa si Yi, kung hindi, paano makakapasok yung ibang babae? Alam ng lahat sa industriya, si Yi ang tunay na minamahal ni Shenran. Huwag niyo akong asarin. Kung pinili siya ni Aran, may kakaiba talaga siya. Maganda naman siya. Pero swerte lang. Galing sa orphanage. Probinsyana, walang alam sa mundo. Sa pagkatagpo ng tulad ni Shenran, talagang hawakan niya yon. Narinig ko, kamakailan lang, ginulo niya ang pamilya Shen. Galit na galit ang tito ni Shen, umalis ng bansa para makaiwas. Talaga? Hindi ko inaasahang ganoon na lang ang panlasa ni Aran ngayon. Gusto pa niya ng ganitong klase ng babae, na basta-basta lang. Nagwawala sa harap ng publiko. Aran, nandito ka na. Dumalaw si Boss Shen para. Kay Yi, mukhang importante pa rin siya. Siyempre naman, si Yi ang tunay na minamahal ni Boss Shen. Aran, matagal na tayong hindi nagkita. Miss na miss kita talaga. sabi mo may sasabihin ka sakin? Ano yon? Tara na, uminom tayo doon. Aran. Alam ko,
hindi mo pa rin matanggap ang pagkamatay ni Ai. Dahil siya'y sumama sa akin abroad, kaya siya na target. Galit ka sa akin. Alam ko lahat yan. Kung yan lang ang dahilan kung bakit mo ako pinatawag. Hindi na kailangan. Kung wala nang iba, aalis na ako. Aran, hindi ko inakalang magpapakasal ka. Alam ko, wala na akong karapatang tumayo sa tabi mo. Tama na, Moyi. Ano ba talaga ang gusto mo? Paano ko maalala dati ang gusto mo? Ay kapatid ko. Hindi, Aran. Ang nararamdaman ko kay Ai, parang kapatid lang. Ang tunay kong gusto. Ikaw, Aran. Napilitan lang ako noon. Kung ako ang may pagpipilian, mas gugustuhin kong maging isang ordinaryong babae na makakapagpili ng sariling kaligayahan. Pinilit ka ng pamilya mo na linlangin ang kapatid ko. Para siya'y maging lubos na naakit sa'yo. Aran, hindi kita niloloko. Ako. Tama na, Moyi. Wala akong oras para panoorin ang drama mo. Ano ba ang kulang ko kumpara sa probinsyanang yon? Ano ba to ngayon? Bakit ang daming nag-uusap tungkol sa akin? Kiaoyan, sandali, may sasabihin ako sa'yo. Lucia Zhao, wala akong oras. Hindi ba yan si Shenran? Yan ba ang puting buwan ni Shenran? Sabi ko na nga ba, ito ang pagkakamaling nagagawa ng lahat ng lalaki. Masakit, no? Makita mismo ang asawa mong nagloloko. Masakit talaga. Nagsisisi ako na hindi kita pinagbuhatan ng kamay ng mas maaga, gago. Kiaoyan, hintayin mo ako. Mukhang walang makakapigil sa ganda ng puting buwan. Kahit si Shenran. Kiaoyan, trabaho lang ito. Pero bakit parang may kumurot ng malakas? Sa puso ko. Bingi ka ba? Huwag mong isipin hindi ko alam ang pinagkakalat mo. Na ikaw ang puting buwan ko. Kung hindi lang dahil sa huling habilin ng kapatid kong alagaan ka. Binale wala na kita. Hindi, Aran. Babalitaan kita kung magkakalat ka pa. Hindi kita palalampasin, Kiaoyan. Hindi siya para sa'yo. Ganoon pala kahalaga kay Aran ang babaeng ito. Kiaoyan, hintayin mo ako. Walang sinumang makakakuha ng lalaki mula sa akin, Moyi. Magaling. Sino ka? Nandito ka sa lungsod at hindi mo ako kilala? Karapat-dapat kang iwan ni Shenran. Anong klaseng tao ka para kilalanin kita? Lo Xiaoxiao, ang prinsip ng lungsod. Ex-boyfriend ni Kiaoyan. Gusto mong pakasalan si Shenran at gusto kong iwanan si Kiaoyan. Ni Shenran. Parehong ang gusto natin. Bakit hindi tayo magtulungan? Tulungan? Ginagamit mo lang ako. Para kay Shenran. Pero, ang nagkakagusto kay Kiaoyan, malamang hindi matalino. May paan ako. Patuluyang iwan ni Shenran si Kiaoyan. Anong paraan yan? Xiaoyan, hindi lang para magkwentuhan ka tinawag ni Lolo. Hindi ka pwedeng maging apo ni Lolo Lu. Malungkot na malungkot si Lolo Lu. Inumin mo ang tsaa, magiging pamilya pa rin tayo. Lolo Lu, sa nakaraang taon, maraming salamat sa suporta ninyo sa Little Red Flower Orphanage. Ang utang na loob ninyo. Mamahalin ko ito magpakailanman. Lolo Lu. Xiaoyan, huwag mong sisihin si Lolo. Wala na talagang magagawa si Lolo. Nalulugmok na ang pamilya Lu. Dahil mahal na mahal ng pamilya Li ang iyong mga guhit. Kailangan kong mag-iwan ng paan para kay Xixiao. Hindi mo inaasahan, no? Kahit gaano ako kamahal ni Lolo, Lolo ko pa rin siya. Pagkatapos kitang matulugan, tingnan natin kung hindi kayo maghiwalay ni Shenran. Lo Xiaozao. Bastos ka. Kung mahawakan mo ako, hindi kita patatawarin. Kapag naging akin ka na, gagawin ko sa'yo ang gusto ko.
Uda. Ngayong araw, talagang makukuha kita. Lu Shizhao, gago ka. Kiaoyan, okay ka lang ba? Kiaoyan. Lo Shizhao. Alin sa mga kamay mo ang humawak kay Kiaoyan? Ayaw kong makita ang negosyo ng pamilya Lu sa Beijing. Ang sakit ng ulo ko. Pakiusap, tulungan mo ako. Sinubukan mong gahasain ang iyong sugar daddy, Kiaoyan. Kailan ka naging matapang? Matapos tayong matulog. Aalis ka na? Anong sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Ngayon ka pa magpapanggap na walang alam. Nasaan ang perang napag-usapan? Nadroga ako, wala sa sarili, nagmumura lang. Huwag kang magalit, sugar daddy. Isang huwag magalit lang. Tapos na ang lahat? Hindi ka ba mananagot sa akin? Mananagot? Huwag mo akong biruin. Hindi ba ngayon? Ang pupunta tayo sa orphanage. Aayos na ako. Ito ba ang resulta ng marami kang paraan? Kung magaling ka, bakit hindi pa rin? Sina Shenran at Kiaoyan? May paraan ako. Para umalis si Kiaoyan kay Shenran. Anong paraan? Nanay Kiao, dumalaw ako. Lu Shizhao, sa akin ka. Pakawalan mo si Nanay Kiao. Ate Kiaoyan. Huwag kayong matakot, nandito si ate, hindi ko hahayaang saktan kayo. Pirmahan mo ang kontratang ito at pakakawalan ko sila. Kung hindi, bubugbugin ko sila ng husto. Hinto. Lu Shizhao. Una mong nilason ako, ngayon ginamit mo pa si Nanay Kiao. Para takutin ako. Napakawalang hiya mo. Pirmahan mo agad ang kontrata. Kung hindi, guguho ang orphanage mo ngayong araw. Pipirmahan ko. Sana noon ka pa naging masunurin. Kiaoyan, nagtangka ka pa palang lokohin ako. Pakawalan mo si Nanay Kiao, kung hindi. Ano? Sabihin mo, kung hindi, ano ang gagawin mo? Lu Shizhao. Ginagawa mo na naman ito.
Bukod sa paglalason, wala ka na bang ibang alam? Dapat lang nahanda ako sa lahat. Nilagyan ko na ng lason ang panulat mo bago ka pumirma. Bastos, Kiaoyan, ayos ka lang ba? Shenran, ikaw na naman. Ano pang hinihintay nyo? Sampalin nyo siya. Talagang hindi ka susuko hanggat hindi nakikita ang kabaong. Mukhang kahit pinahinto ko ang negosyo ng pamilya Lu, hindi ka pa rin natuto. Ikaw pala ang may pakana. Kumusta? Ayos ka lang ba? ayos lang. Shenran, huwag kang magpapaloko sa kanya. Isang sinungaling siya. Puro kasinungalingan ang lumalabas sa bibig. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Dati, para sa 10,000 piso, nakipag-inuman siya sa isang matandang lalaki. Totoo ba ang sinasabi niya? Kaya kong uminom at may pera pang kasama, bakit hindi? Tignan mo, ganyan siyang tao. Walang utang na loob, mababa ang buhay. Nandito ako. Ako ang magpoprotekta sa'yo. Shenran, kalabanin mo ba ang lahat ng mayayaman sa buong lungsod? Kailan pa naging lungsod ng mga Lu ang kabisera? Humingi ka ng tawad kay Kiaoyan. Pinainom mo ako ng gamot. Tinakot mo si Nanay Kiao, sinira mo ang orphanage. Huwag mong sasaktan ang mukha. Umalis ka. Huwag mong dudumihan ang lupa ng Little Red Flower. Ayokong makita ka ulit. Tayo na. Tumigil ang negosyo ng pamilya Lu. Wala na silang dahilan para magpakita sa kabisera. Nakuha ko na. Kiao. Hindi mo ba siya ipakikilala? Nanay Kiao. Siya si Shenran, nabanggit ko na sa'yo. Siya ang aking boss. Sa isip niya, boss lang pala ako. Ginoong Shen, maraming salamat sa pagtulong kay Kiao. Huwag kang makinig sa mga sinasabi ni Lu Shishao. Hindi ganoon ang klas ng tao ni Kiao. Uminom lang siya para makapag-raise ng pondo para sa ampunan. Madalas kong marinig kay Kiao ang tungkol sa'yo. Sabi niya mabait ka sa kanya. Kailan ko ba sinabi yon? Nabanggit niya pala ako sa iba. Paano kaya niya ako tingin? Biglaan kasi ang pagdating ko, baka may pagkukulang. Sana'y patawarin ako ni Nanay Kiao. Pasok. Kaunting alaala lang, walang halaga. Pero huwag kayong mag-alala. Dahil si Kiao ay tao ko. Ipagtatanggol ko siya, hindi ko siya pababayaan. Magaling din pala umarte ang sugar daddy. Mukhang totoo talaga, ako na mismo. Halos maniwala. Bisitahin mo kami, boss ka ni Kiao. At tagapagligtas ng ampunan namin. Sige, kami ni Kiao yan. Madalas kaming babalik. Ingat ka lagi. Salamat kanina. Kung wala ka, hindi ko alam kung ano. Ang magagawa ni Lu Shizhu para saktan ang lahat. Sabi ko ipagtatanggol kita. Hindi ako magsasawa. Kung malaman ni Nanay Kiao, na ginawa niya iyon dahil sa kontrata namin. Pagkatapos ng kontrata, tapos na rin ang relasyon namin. Baka madismaya si Nanay Kiao. Ikaw, Kiaoyan. Gusto mo bang magnakaw sa mayaman para tulungan ang mahirap? Anong utos, sugar daddy? Ang gawa mo sa pagpipinta. Naging daan para makipagkaibigan ang pamilya Lu sa pamilya Li. Talagang magaling ka. Kaya gusto mong kunin ang painting ko para i-auction. Para kumita tayo ng malaki. Pera yon. Pero mas importante, matagal nang may away ang pamilya Li at Shen. At palagi kong pinaghihinalaan na yung nangyari sa kuya ko noon. May kinalaman din ang pamilya Li. Kaya,
Pinakalat mo ang balita na may painting ako sa auction. Para maakit ang pamilya Lee. Matalino. Shenran, may gusto ka naman palang iba, ikaw. Kailan ako nagkaroon ng Kiaoyan? Bakit nandito si Kiaoyan? Siguradong alam niya. Nandito rin si Yi sa auction para magpakita ng pagmamay-ari. Alam ng lahat. Si Yi ang nasa puso ni Shenran. Unang beses ko makakita ng taong gustong-gusto magpahiya sa sarili. Anong klaseng tapang yan nang siya sa likod? Kung matapang ka, harap-harapan mong sabihin. MS Kiao, para sa ikabubuti mo lang ito. Hindi ba nakakahiya? Pilit kang pumapasok sa mundo na hindi sayo. Huwag mong isipin na pagdating mo rito, magbabago ang lahat. Sa pagitan ni na Shenran at Yi, hindi pwedeng makisali ang tulad mo. Ikaw si Kiaoyan, di ba? Ako ang nagpakuha kay Aran na imbitahan ka. Akala ko hindi ka darating. Kaya pala minahal ni Shenran. Nang ilang taon. Yung mukhang mahinahon. Pero talagang matalino, ibang klase. Sabi mo, ikaw ang nagpakuha kay Shenran na imbitahan ako. Matagal na kitang gustong makilala, MS Kiao. Kaya pinakuha ko si Aran na dalhin ka. Ito pala ang tunay na dahilan kung bakit ako pinapunta ni Shenran. Para ipakita ng kanyang minamahal ang pagmamay-ari sa akin. Hindi naman ako mahina. Kapag may nang asar, aasarin ko rin. Matatakot ba ako sa'yo? Siyempre, darating ako. Sinabi sa akin ni Aran ang lahat. Parehong kami. Iisang panig, iisang puso. Sinabi pala ni Shenran ang lahat sa kanya. Kaya pala ang yabang niya. Natatakot si Aran na masaktan ka. Kami ni Aran. Tunay ang pagmamahalan. Kahit na makasama ko lang si Aran. Kahit walang pangalan, kahit itago, masaya na ako. Parang narinig ko na to dati. Gusto kong pakasalan ang duke, kahit ikalawang asawa, payag ako. Aran, Sabi mo magnanakaw tayo para sa mahirap pero talaga. Para makita ang minamahal mo. Talaga nga. Mga lalaki, mga bobo talaga. Aran. MS Kiao, interesado ako sa painting mo. Pwede ba tayong mag-usap ng pribado? Sino ka? Lishuya. Ang kilalang kaaway ng pamilya Shen. Ang heir ng pamilyang Lee sa Hong Kong. Akala ko ba hindi siya pupunta? MS Kiao, alam kong nag-aalala ka. Dahil sa relasyon ng mga pamilyang Shen at Lee, bigla kitang inimbita. Pero, ang matanda namin, nagustuhan ka agad ang painting mo. Kaya pinadala niya ako para humingi ng isa pa. Huwag kang mag-alala, presyo, hindi problema. Tiyak na masisiyahan ka, MS Kiao. Sa painting pala ako interesado. Kung hindi kung ikaw at si Shenran dahil sa akin. Nag-aaway ng todo, baka ako pa ang maging babae na sanhi ng gulo sa mga chismis. Nabalitaan ko na, kakaiba ang ugali ni MS Kiao. Ngayon ko lang nakita, totoo nga. Pwede bang makahingi ng WeChat mo? Wechat? CJ? Hindi ba yan si Lishuya, ang heir ng pamilyang Lee? Aran. Si Kiao yan, tawa ng tawa kasama ang kaaway ng pamilya Shen. Hindi ka ba naiinis? Ang buhay ko, wala kang pakialam. Ang galing mo talaga, Kiao yan. Naakit mo si Shenran ngayon. Pati ang kaaway niya, si Lishuya. Napasayaw-sayaw mo na. Hintayin mo, hindi kita pababayaan na matagal. Bakit ka nandito? Ano ba, bakit bigla akong kinabahan? Siya naman ang nagtago tungkol sa white moonlight niya. Bakit parang ako ang nahuli sa akto? Boss Lee. Magkausap kayong dalawa lang, mag-asawa ako, hindi bagay yan. Boss Shen, huwag kang makamali. Gusto ko lang humingi ng painting ni MRS Shen. Wala nang iba. Kung painting lang painting. Yung contact. Huwag na. Dahil ayoko.
Magkausap kayong dalawa, tawag MS Kiao. Pagdating ni Shenran, Ref, Shen na agad. Ang bilis magbago. Pare-pareho talaga kayong mga lalaki. Di na ako magpapakumbaba. Gusto ng painting. Presyo, 50 milyon. Ano? Mahal? Okay. Hindi mo kaya ang 50 milyon, di ba? Pwede tayong mag-usap sa presyo. Mas marami pa yan. Hindi ko sasaktan si MRS Shen. Wala nang tao ngayon. Boss Shen, huwag ka nang magdrama. Magdrama? Akala mo ba sa harap ni Lishoy? Nagdrama lang ako. Dumating na ang puting buwan ni Boss Shen. Ako, ang kontratang asawa, hindi nasasama. Linawin mo anong puting buwan? Aran, Si Muyi ang sinasabi mo. Sino nagsabi? Aso ka ba? Asawa mo, kinagat mo pa. Hindi pa tapos ang kontrata natin. Ikaw pa rin si Russian ngayon. Alam mo namang kontrata lang to sa pagitan natin. Transaksyon lang. Yan, ikaw. hindi ba't ito ang kawawang batang di kailangan sa orphanage? Baka gusto mo ring sumali sa bidding ng painting ni Teacher Tangyu. Wala si Kich ng oras para sa'yo. Sabi ni Aran, may mahalagang gagawin siya. Siguro sa tingin niya, kayang-kaya ni Miss Kiao. Ang sarili niya, sanay naman siyang maging independent. Pero noong magkasama sina Aran at Yiji, kahit gaano kabusi, siya mismo ang nagbibid sa mga paboritong bagay ni Yiji. Inga, sina Aran at Yiji. Magkasintahan talaga. Sa taong gusto mo, natural lang na. Mag-effort ka. Pero yung tulad mo, umaasa sa mukha at daya. Mahirap na kabit, kahit asong dumaan, hinahamak ka. Ikaw. Hinampas mo ako. Wala. Sige, ulitin ko. Miss Kiao, si Jiajia, kahit papaano, pamilya ng Shen. Di bagay yang ginagawa mo. Walang hiya ka. Babaeng salbe, manghuhuthot. Di karapat dapat kay Cage. Guard, alisin mo to. Palayasin. Sinong mangahas? Bisita ng pamilyang Lito. Huwag kang maniwala sa sinungaling na to. Mandaraya lang yan. Walang kakayahan. Pera lang ang iniisip, babaeng salbe. Tumigil ka. Nakatayo sa harap mo ang henyong pintor. Si Teacher Tangyu, na gustong-gusto makipagtulungan ng pamilyang Li. Anong sinasabi mo? Siya si Teacher Tangyu. Paano nangyari yon? Mag-sorry ka kaagad kay Teacher Tangyu. Ginoong Lee, si Jiajia ay prangka lang. Walang masamang intensyon. Binibining Kiao, humihingi ako ng paumanhin para kay Jiajia. Kahit na ikaw ay isang henyong pintor, ano naman? Si Aran ay akin pa rin. Akala ko noon, si Shenran ay isang taong malinaw ang isip. At marunong kumilala ng tama at mali. Huwag kang mag-alala, maraming lalaki sa mundo. Kung gusto mo siya, ibibigay ko na lang sa'yo. Ginoong Lee, salamat sa paggusto mo sa aking mga likha. Puntahan natin doon para makapag-usap. Binibining Kiao. Mayroon kang iyong white moonlight, kaya manindigan ka hanggang dulo. Bakit mo pa ako pinakasalan? Ikaw, malaking manloloko na sumugat sa puso ng lola. Bibigyan kita ng 2 minuto. Aran, hanggang ngayon. Ipagtatanggol mo pa rin si Kiao yan? Hindi ba niya alam ang relasyon ng pamilya Lee at Shen? 1 minuto at kalahati. Lahat sa pamilya Shen ay nakatingin sa'yo. Kung ayaw tulungan ni Kiao yan, hayaan mo na. Pero ang gawin pa niya yon sa bar kasama si Boss Lee, kung malaman ito ng mga taong nangangarap. Sa posisyon mo bilang presidente, hindi ba't bibigyan sila ng dahilan para ibagsak ka? Moyi, hindi ba't binalaan na kita? Nalumayo ka kay Kiaoyan. Dati, pinapalampas ko dahil sa kapatid ko. Nalampasan mo na ang aking hangganan. Si Kiao yan ang iyong hangganan? Talagang nagustuhan mo na siya? Kapag tapos ka ng magsalita, lumabas ka. Aran, magsisisi ka talaga. Binibining Kiao. Binibining Kiao, lasing ka na. Binibining Kiao,
Kiaoyan, Isa kang gago. Binibining Kiao. Pagbalik ng iyong white moonlight. Binibining Kiao na agad ang tawag sa akin. Ganito ka kabilis makipaghiwalay sa akin. Binibining Kiao. Nagkakamali ka, ako si Lishuya. Shenren, kahit maging abo ka pa, makikilala kita. Mayroon kang iyong white moonlight. Bakit mo pa ako ginulo? Hindi ba't sinabi mo noong araw na hindi mo ba ako hahayaan na maapi? Bakit mo sinira ang pangako mo? MS Kiao. Sa balikat ni Xiaozi, may markang parang paru-paro. Hanapin nila sa pamamagitan ng pahiwatig na ito. Aya siya ba ay? MS Kiao, lasing na lasing ka, kailangan mo na mag-alaga. Tingnan mo, tatawagan ko ba si MR Shen para sunduin ka o? Shenran, gago ka. MS Kiao. Dahan-dahan, dahan-dahan. Lishuya, binabalaan na kita sa auction. Lumayo ka sa asawa ko. Boss Shen, medyo hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Pero Boss Shen, hinayaan mo, ang asawa mong maglasing ng gabi, huwag ka nang magpangga, na sobrang nagmamahal sa hap ko. Ang usapin namin ng asawa ko, walang pakialam ang isang dayuhan. Natulad mo, kapag nahuli kitang ginugulo ang asawa ko, maghintay ka lang. Ibigay mo sa akin ang lahat ng impormasyon tungkol kay Kiaoyan. Kasama ang pinagmulan, kasaysayan, mga magulang, lahat ng impormasyon. Gawin ang lahat, alamin ng mabuti para sa akin. Sino ba ang nagpaiyak sa'yo? Shenran, Ako. huwag mo akong iwan. Ano ba talaga ang sinabi sa'yo ni Lishuya? Bakit siya paulit-ulit na lumalapit sa'yo? Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi kita iiwan. Boss Lee. Si Kiaoyan ay isang ulila. Mula noong siya ay 4 na taong gulang, ay ipinadala sa Little Red Flower Welfare Home. Sa mga nakaraang taon, nag-isa siyang nagsumikat sa labas. At madalas ding nag-ipon ng pera. Ulila. Ang buhok. Naipadala na ba para sa pagsusuri? Boss Lee, huwag kang mag-alala. May ipinadala na pa sa ENA testing. Malamang ay malapit nang magkaroon ng resulta. Kiaoyan, siya kaya ang nawawalang si Xiaozi sa loob ng maraming taon? Ang sakit ng ulo ko, hindi dapat ako uminom ng ganoon karami kahapon. Kagabi, Ikaw ang mauna. lasing na lasing ako kagabi, siguro. Hindi naman ako gumawa ng hindi angkop, di ba? Kagabi. Huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwan. Shenran, Anong nangyari? Hoy, Boss Shen. kung hindi lang dahil sa malaking bagay na pagkalugi ng kumpanya, mas mabuting patayin mo agad ang tawag. Huwag gumalaw. May nahuli na. May kilos na si Shen Wenli. bakit ganyan ang tingin niya sa akin? Baka naman dahil sa lasing ko, nagawa ko sa kanya. Kung may nagawa akong hindi maganda, pwede mo. Bawasan sa sahod ko. Mamaya, pupunta ako sa construction site sa Ningchen. Halatang hindi na makapagpigil si Shen Wenli. Nagsisimula na siyang kumilos. Tito, hindi ba't nasa ibang bansa siya? Noon, nakapangahas siyang magplano ng pagpatay sa kapatid ko sa ibang bansa.
Ngayon, kaya niyang maglagay ng mata sa construction site. Ikaw, gaano katagal ka aalis? Hindi pa sigurado. Kaya mo bang mag-isa? Siyempre. Nakalimutan mo ba sa orphanage ako lumaki? Sanay na sanay akong mag-isa, huwag kang mag-alala. Kaya Oyan, kailan nga ba nagsimula? Nasa harap ni Shenran. Itinatago mo na ang nararamdaman mo. Halatang ayaw mo siyang umalis. Ano ba ang inaasahan ko? Akala ko ba mag-aalangan si Kiaoyan sa pag-alis ko? Transaksyon lang ang meron sa tin. Bayaran niyo kami. Tumahimik kayong lahat. Bayaran, bayaran, bayaran. Sisiyasatin ko ng personal ang sanhi ng aksidenteng ito. Huwag kayong mag-alala. Bayaan nyo kami, bayaan nyo. Gago. Mag-usap na lang tayo, bakit ka nananakit? Lahat ng nasaktang empleyado. Ang Shen Group ay magbibigay ng sapat na bayad pinsala at mag-ayos ng pinakamahusay na serbisyong medikal. Para naman sa mga hindi nasaktan, magbibigay din ang Shen Group ng bayad pinsala sa emosyon at konsolasyon. Huwag kayong mag-alala, ang Shen Group ay hindi mga sakim na kapitalista na nagsasamantala sa dugo ng tao. Bibigyan namin kayo ng paliwanag. Si Mrs. Boss Shen, anong ginagawa mo? Kurot mo ako. Kawawa ba? Nabalitaan kong nasugatan ka. Malala ba? Tinawag mo ba ang doktor? Okay lang. Nabagsakan lang ng bato. Pero wala namang problema. Nabagsakan ka ng bato, paano hindi malala yun? Mag-ingat ka. Alagaan mo ang sarili mo. Masakit ba? Masakit. Paano kung hipan mo? Mawawala yan. Nagpapalambing si Boss Shen. Pero paano ko hihipan sa screen? Kumusta? Gumaan ba? Pwede pala talaga? Mas okay na. Na pala. Pupunta ako sa bundok mamaya. Naimbestigahan ko na ang buong pangyayari. Siguradong si Shen Wenli ang may gawa. Sinasabi ng kutob ko may sagot sa bundok. Hindi ba delikado yon? Dapat may kasama ka. Mag-ingat ka talaga. Kiao yan. Paano kung delikado talaga? Sasaklolo ka ba sa akin? Siyempre. Ikaw ang boss ko. Kahit saan, sasaklolo ako. CJ. Kahit para sa'yo. Mag-iingat ako. Hintayin mo ako sa bahay. May sasabihin ako sa'yo. May sasabihin ako sa'yo. Kaya ba dahil bumalik si Muyi, na gusto niyang i-terminate ang kontrata ng maaga? Hintayin kita. Bye. Kiao yan. Pag uwi ko, bibigyan kita ng romantikong pagtatapat. Sasabihin ko sa'yo ng harapan. Mahal kita. Si Shenran, Executive President ng Shen Group, ay biglang nawala kagabi. Nawala si Shenran. Maam. Delikado sa bundok. Huwag kang mag-isa. Paano kung may mangyari sa'yo? Boss Shen, Sujing, kung gusto mong manatili sa posisyon mo, huwag kang mag-aksaya ng oras. Sa pagdaldal sa akin. narinig na ng lahat. Magsimula agad ng paghahanap sa mga pangunahing lugar. Malapit sa sanandaan sa litrato. Panatilihing bukas ang komunikasyon. Mag-ulat agad kung may nakita. Opo. Boss Shen. Si
Si Shenran, hindi siya sumusunod sa karaniwang paraan ng paggawa ng bagay. Kung ako siya, medyo baliw siya, pero kung ang mga iniisip niya ay madaling mahulaan, hindi na siya si Shenran. Shenran, hindi mo ba sinabi kahit para sa akin? Ingatan mo rin ang sarili mo. Ashan. Hindi ka pala namatay. Si Ashan ay kuya ko. Narito ako ngayon para maghiganti para sa kanya. Mamatay ka. Kailan ka nag-practice ng ganyang galaw? Noong araw na namatay ang kuya ko. Ang hinihintay ko ay ang araw na ito. Mukhang ito nga ang tamang daan. Shenran, nasaan ka? Huwag kang magkaroon ng problema. Shenran, Kiaoyan. Shenran, Kiaoyan. Shenran, ano nang nangyari sa iyo? Bakit ang lamig ng kamay mo? Shenran, gising ka. Huwag mo akong alugin. Baka mamatay ako sa pagalo. Hindi ka ba handang-handa? Bakit ang bigat ng mga sugat mo? Si Shen Wenli. Alam niyang akyat ako sa bundok. Kaya sinadya niyang maglagay ng tao rito. Gusto niyang gamitin ang paraang ginamit noon para patayin ang kuya ko para mapahamak din ako. Nakita mo ba ng malinaw kung sino ang sumugat sa iyo? Si Ali. Ang kuya niyang si Ashan ang pumatay sa kuya ko noon at nakulong. Hindi nagtagal namatay. Naghihiganti siya sa akin. Siya ang gumawa ng mga sugat mo. Inantok lang ako, natulog ako at aksidenteng nabangga. Ang galing mo naman, bata. Alam mo ba, hinanap ka ng... Tumigil ka na, hayaan mo akong magpahinga sandali. Shenran, tingnan mo ng mabuti. Ako si Kiaoyan, hindi si Moyi. Alam kong ikaw si Kiaoyan. Alam mo kung sino ako tapos hinahalikan mo ka? Akala mo ba ako'y isang? Sanay na sa pagiging stunt double ni Moyi, ano? Ano nang kinalaman ni Moyi dito? Shenran, ang galing mong umarte. Masaya bang niloloko mo ako? Hindi nagkakamali ka. Boss Shen. Shenran, ikaw. Boss Shen, mali ba ang timing ko? Anong pagdating? Ano sa palagay mo? Bukas, magre-report ka na sa logistics. Hindi ngayon na. Huwag naman, Boss Shen. Ako. Ano nang hinihintay mo? Dalhin mo ako sa ospital. Sugat-sugat. Tatay. Nakatakas siya. Walang kwenta. Ni hindi niyo magawa ng maayos ang simpleng bagay na to. Shenran. Hindi ako titigil. Magkita na lang tayo. Sinabi ng doktor na magpahinga ka. Umupo ka dyan, tutuyuin ko ang buhok mo. Kiaoyan. Mahal kita.
Ano nang sinabi mo? Okay lang ba ang kamay mo? Ikaw na ang magtuyo. Hoy, Ginoo, bumalik na si tatay. bumalik na si Shen Wenli. Pinapapunta ako ni Lolo sa lumang bahay. May mukha pa siyang bumalik. Tara, pupuntahan natin siya. Ito ay pagitan ko at ni Shen Wenli. Kailangan kong harapin ito ng mag-isa. Tama. Usapin to ng pamilya Shen. Kontrata lang naman talaga ang meron tayo, kaya Oyan. Akala mo talaga, miyembro ka na ng pamilya Shen? CJ, Eddie, good luck na lang sa'yo. Aran. Pinaghihinalaan mo na si Tio ang may kinalaman sa proyekto. Espesyal kung pinauwi siya mula sa ibang bansa. Ating pag-usapan at ayusin ang anumang hindi pagkakaunawaan. Ating pag-usapan at ayusin ang anumang alitan. Isang tanong lang ang gusto kong itanong kay Tio. Ang pagtatangka sa buhay ko sa bundok. Talaga bang hindi ikaw ang may gawa? Siyempre hindi. Ang pagkamatay ni Ai ay nagdulot na ng matinding hirap sa buong pamilya Shen. Paano ko muling hahayaang maranasan ng lolo ang pagdadalamhati ng isang magulang sa pagkawala ng anak? CJ, kung sabi ni third uncle na hindi niya ginawa. Lalo pat, ang project lead na rin ang umamin. Sa tingin ko, Ano ba talaga ang pakay ni Shenran? Dati agresibo siyang nagtatanong, bakit ngayon ay madali na lang niyang tinalikuran ito? Bakit ikaw ang nabubuhay? Bakit hindi ikaw ang namatay? nadismaya po kayo. Tulad ko na isang anak sa labas, matibay talaga ang buhay. Babalaan kita, si Ai lang ang anak ko sa buhay na ito. Kung marinig ko pang sinasabi mo sa iba na ako ang tatay mo, maniwala ka, papatayin kita. Hayop ka, Huwag mo siyang saktan. papatayin kita. Hanggat nandito ako, walang makakapanakit kay Shenran. Tulad mong babaeng ambisyosa at walang konsensya. Maamin akong nakita. Huwag mong akalain dahil nakakapit ka kay Shenran ay naging mataas ka na. Tingnan mo nga. Anak sa labas din naman siya. May mga magulang palang hindi talaga nagmamahal sa sariling anak. Bilang isang ama, paano mo masasabi yan sa anak mo? Ano ka ba? Pakialamero ka. Sa buong buhay ko, si Oyan. Nakakita na ako ng iba't ibang pangit, pero yung kasing pangit mo. Na naiinggit sa sariling anak at handang pumatay. Ngayon ko lang nakatagpo. Hindi ka karapat dapat pag-aksayahan ng panahon. Kahit ang totoong ama mo, hindi kay pinagtanggol. Sino ba talaga ang hindi nagturing bilang anak? Ayos ka lang ba? Okay lang. Tara na. Uwi na tayo. Hayop ka. Hindi ka ba nagtataka? Bakit niya ako hindi gusto? Sapat na ang mga problema sa buhay. Bakit pa mag-aalala sa sasabihin ng iba? Si Shen Boen sa pamilya ay laging napapalingunan ni Shen Wenli. Samantalang ako, ang pinakamukha ng lolo ko. At mahalaga rin ako sa kanya. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Sa pamilya, ang mga chismis na yon, na hindi ako tunay na anak ni Shen Boen, kundi anak ng lolo ko. Sandali yung plot na to. Hindi ba galing sa isang primetime drama na mayaman? Ang eksaktong kinopya na plot. Nagkamali ba ako ng sinabi? Nasaktan mo ako. Pagkatapos noon, kahit iyan ay test pa, hindi matanggal ang tinik sa puso niya. Dahil dito, umalis ang nanay ko sa Shen family. Sa loob ng maraming taon sa bahay na yon, ang tanging nagbigay sa akin ng init si Kuya Shen lang. Mas magaling siya sa akin ng malayo.
Mabait siyang tao, may mabuting puso. Siya ang pinaka-ideal na tagapagmana ng lolo ko. Pero dahil sa pagpapahalagang yon, nakuha ang pinakamalalim. Nagalit ang tito kong pangatlo. Sa tingin ko rin, hindi mo siya tunay na anak. Napakatanga niya, paano siya makakapag-anak? Nang kasing talino mong anak. Nabigo si Shen Wenli ngayon, siguradong. Mag-isip ulit para patayin ako, ang gagawin ko ngayon ay magtiis at hintayin ang susunod niyang atake. Para bigyan siya ng nakamamatay na suntok. Pumasok sa laro. Hayaang mahuli sa sariling bitag. Naniniwala ako, makukuha mo talaga. Ang hawakan kay Shen Wenli para mabigyan ng hustisya si kuya. Pagdating ng panahon, ang kontrata natin. Hindi ka ba masaya? Nag-aalala ka ba sa akin? Aran. Aran, narinig kong nasugatan ka. Nagkamali ba ng akala si Qiaoyan kanina? Parang hindi niya ako gusto, kung hindi. Tatawagin ko siya, para ipaliwanag. CJ. Sige na, hindi mo ba siya hinahanap? Bakit nakatayo lang dyan? Aran, alam kong nasugatan ka. Masama ang loob mo, ayaw mo akong makita. Pero sa huli, tayo pa rin. Tama na, Moyi. Kung hindi ako malinaw noon. Ngayon, huling sasabihin ko sa'yo. Huwag mo na akong hanapin. Lumabas ka. Qiaoyan, kahit mamatay si Shenyi, hindi ako ginanyan ni Shenran. Hindi ko kayo papayagang magsama ng ganito lang. Qiaoyan, naiintindihan ko na. Siguro, wala talagang tadhana ako at si Aran. Binabati ko kayo. Pagkatapos mong inumin ang kape na ito, at kumalat ang mga larawan mo kay Lu Shishao, hindi na kita paniniwala ang kukunin pa ni Shenran. Ito na ba ang paglalagay ng gamot na inaantay ko buong gabi? Moy, alam ba ni Shenran? Na ganyang kababaw ang pag-arte mo. Binabati mo kami, gines mo. Sigurado ka ba? Huwag mong sabihing inakala mong nilagyan ko ito ng gamot. Naisip ko na, hindi mapipilit ang damdamin. Ang kape na ito, ituring mo na lang bilang aking paumanhin at pagbati. Qiaoyan, baka sakali. Magkaibigan pa rin tayo sa hinaharap. Kaibigan? Kailan pa ako nagkaroon ng kaibigang tulad mo? Pasensya na, hindi ko gusto. Ang may kinalaman sa paborito ng asawa ko. In love mo. Ang pagbati mo. Napakamahal, baka hindi ko kayang tanggapin. Napakahigpit pala ng pag-ingat niya. Qiaoyan, taos puso akong bumabati. Taos puso. Taos puso na inumin ko ang kape mong mailason. At biglang may lalaking dumating para kumuha ng malaswang litrato. At ang mga litratong iyon ay biglang lumitaw sa harap ni Shenran. Limeth mo, paborito ka na nga. Baka naman pwedeng may bagong teknik ka. Qiaoyan, babaeng walang hiya, ang lakas ng loob mong gawin yon sa akin. Hoy, gusto kitang maging partner. Qiaoyan at Shenran. Sobrang abuso na nila, dapat silang magbayad. MS Giao, ang lawang iginuhit mo sa akin noong nakaraan. Parang may problema. Nice kong ayusin mo ito. Ang swerte naman, kakatapos lang ni Moyi sa akin. Dumating na si Lishuya. Palaging pinaghinalaan siya na ang pagkamatay ng kapatid niya. Ay may kinalaman sa pamilya Li. Subukan ko na rin siyang alamin. CJ, Bakit sumakay si Qiaoyan sa sasakyan ng pamilya Li? Nalaman mo na ba ang totoo? Ang babaeng nagngangalang Qiaoyan. Siya ba talaga si Xiaozi? Lola, huwag kayong mag-alala. Malapit na nating malaman ang sagot. Mabuti. Ili, tinawag mo ako sa bar para ayusin ang larawan?
Kakaiba naman ang taste mo. Kaya, nasaan ang larawan? MS Kiao, sa totoo lang, hindi pag-ayos ng lawan ang dahilan kung bakit kita tinawag. Inimbitahan ko kayo dito para magtanong tungkol sa isang tao. Noong una, nawala ang isang anak na babae ng pamilya Lee. Sa mahabang panahon, hindi tumigil ang lola ko sa paghahanap sa kanya. Anak na babae ng pamilya Lee. Ano ang kinalaman ko dyan? Huwag mong sabihin ako iyon. Kulang sa pondo ang pamilya Lee ngayon, gusto nila ng libreng painting ko. Hindi na kailangan gumawa ng ganoong kalokohang dahilan. Ang drama ng pagkilala mo, Din Lee. Hindi na ako sasali. May gagawin pa ako, aalis na ako. MS Kiao, sandali lang, sasagutin ko lang ang tawag. Muyi, bakit siya kasama ni Shen Wenli? Boss Lee, lumabas na ang ENA report. Si MS Kiao ang nawawalang anak ng pamilya Lee. MS Lee Zai. Tito, iniwan ako ni Shenran. Kailangan ninyong makialam. Bibigyan lang ako ng paliwanag ng pamilya Shen kung kayo ang kausap. Akala mo ba kasing tanga si Aran kay Ayi? Na madadala lang sa matatamis mong salita? Akala ko, dahil sa pagiging white moonlight ni Shenran, magiging kapaki-pakinabang ka kahit papaano. Pero ano ang nangyari? Kasalanan mo lahat ito, wala akong kinalaman. Shen Wenli, huwag mo akong pilitin. Akala mo ba, ang mga kaaway na pumatay kay Ai noon, walang kinalaman sa iyo? Anong problema ko? Kahit anong imbestigahan nila, kasawian lang niya iyon. Tinugis siya ng mga kaaway. Alam iyon ng lahat. Pero paano kung malaman ng lahat na hindi dapat tumunta sa abroad si Ayi? Dahil tinawagan mo siya para samahan ka sa ibang bansa. Kaya siya na aksidente. Tumigil ka. Ang White Moonlight ni Shenran ay naging kasabwat sa pagpatay sa kanyang kapatid. Kapag nalaman iyan ni Shenran, gaano kaya kalaki ang magiging epekto sa kanya? Sino ang nandiyan? Nasaan siya? Sir, kailangan ninyo ba ng tulong? Pumunta ka agad sa Miss Bar. Mukhang hindi simpleng aksidente ang pagkamatay ng kuya mo. Ayon sa CCTE, dito siya pumasok. Kiao yan. Huwag kang magtago. Hindi ka makakatakas. Alam kong nandito ka. Mas mabuting lumabas ka na lang ng kusa. Ako to, sumama ka sa akin. Mga walang kwenta, nasaan na? Magpadala ng mga tao, bahan ang parehong pinto ng mise.
Sino ang humahabol sa iyo? May inaway ka ba? Salamat sa pagsagip mo sa akin kanina. Pero ito ay tungkol sa akin at kay Shenran. Hindi man lang siya agad dumating para protektahan ka. Hindi mo kailangan magsapanganib dahil sa kanya. Sumama ka muna sa akin sa bahay ng Lee. Saan man ang Lee family. Hindi kita hahayaang apihin. Ginoong Lee, maraming salamat sa pagsagip mo sa akin. Ngunit pasensya na, hindi ako maaaring magpakasal sa iyo. May asawa na ako. Hindi na kita kakausapin, hahanapin ko na ang asawa ko. Ang pamilya Lee ang tunay mong pamilya. Bakit mo pinaniniwalaan ng ganoon? Si Shenran? Boss Lee, bakit kasama mo ang asawa ko? Hindi ba dapat magpaliwanag ka sa akin? Boss, ginulo ko na ang buong mise. Pero wala pa ring baka si Kiaoyan. Mga walang kwenta. Kiaoyan. Hindi ka makakatakas. Shenran, nagkakamali ka. Lumayo ka sa asawa ko mula ngayon. Sa mundong ito, ako lang ang may karapatang protektahan ng asawa ko. Okay na. Bakit niya kailangang halikan ako sa harap? Nilishuya kanina. Nagselos ba siya? Bakit si Moyi ay kasama ni Shen Wenli? Alam ko nang may problema ang White Moonlight. Tulad sa mga drama, ang unang reaksyon ay palaging ayaw maniwala. Alam kong may kinalaman si Moyi sa pagkamatay ng kuya ko. Tangang kuya ko lang ang naniniwala sa kanya. Isang panig, ang pinakamamahal na kuya, kabila, ang White Moonlight. Mahirap talagang pumili. Siguradong nahihirapan din siya. Sa tingin mo, alam kaya ni Shen Wenli na ikaw ang nadala sa akin? Siyempre. Sinadya kong dumaan sa pangunahing pintuan para kumilos na siya agad. Malapit na ang katotohanan. Ito lang ang paraan. Para mahanap ko ang tunay na salarin. Nagtagumpay si Shenran sa paghiganti. Dapat ba akong masaya? Bakit parang may kulang sa pakiramdam ko? Hindi ka ba masaya? Paano naman? Natupad mo ang hangarin mo. Ako naman ay kumita. Paano ako hindi magiging masaya? Huwag kang mag-alala, tulungan mo lang akong hanapin ang salarin. Bibigyan kita ng extra na bonus. Talaga? Salamat po, boss. Sisiguraduhin kong lampasan ang target. Hiaoyan, kung gusto mo lang. Manatili sa tabi ko magkano man ang gusto mo. Ibibigay ko sa'yo. Lola, magpakabait ka. Ilabas mo ang bag. Sino ka ba? Umalis ka na. Kung hindi, ako. Ara na. Salamat, Binibini. Bakit siya kamukhang-kamukha ni Wenjon? Lola, okay lang po ba kayo? Nasugatan po ba kayo? Okay lang. Binibini, ano po ang apelyido ninyo? Ako po ay Kiao. Kiaoyan ang pangalan ko. Siya nga ang sinasabi ni Shuya, ang aking Xiaozi. Lola, huwag po kayong mag-alala, pinalayas ko na ang masamang tao. May contact number po ba kayo ng pamilya ninyo? Papuntahin ko sila para sunduin kayo. MS Kiao. Nahanap na ni Boshen kung nasaan ang pumatay. Nagpunta siyang mag-isa para hanapin ang pumatay. Lola, may napaka-importanting emergency ako ngayon. Pumunta po kayo sa presinto at papauwiin kayo ng pulis. Anak nga ni Wenjon. Talagang kamukha. Parang kopyang-kopya ni Wenjon. Shenran, ang pagkamatay ng kapatid ko. Sa buhay mo ngayong gabi babayaran. Karapat-dapat mamatay ang kapatid mo. Sabihin mo, ano ang binigay sa'yo ni Shen Wenli? Magmano ka sa kapatid ko sa impyerno. Okay ka lang ba? Sino ang nag-utos sa'yo na pumunta rito? Sabi ko na, saan ka man pumunta, sasamahan kita. Tara na.
Mamatay ka na. Huwag. Shenran, huwag kang magkaroon ng problema. Bumangon ka. Pumunta tayo sa ospital. Kiao. Kiao yan. Ako. Wala namang white moonlight. Ang taong gusto ko. Ikaw lang palagi. Gising ka na. Kumusta ang pakiramdam? May masakit ba sa'yo? Ito ba ay nasa ospital? Nasaan si Shenran? Malubha ang kalagayan niya. 3 bises na siyang nasa critical condition. Gusto ko siyang makita. Huwag kang pumunta sa mga Shen. Mas mabuti. Kailangang mailabas ang galit nila ngayon. Ibubuwis niya ang buhay para sa akin. Wala ba akong lakas ng loob na makita siya? Huwag. Mukha ka pang pumunta? Kung hindi dahil sa'yo, bakit nakahiga si Aran diyan? Iniligtas ka ni Aran, tapos pagbalik mo. Nagkakasama na kayo ng kabit mo? Alam mo kung sino ang may sala. Huwag kang magpanggap dito. Ano ang ibig mong sabihin? Linawin mo. Tama na. Ano man ang nangyari, pagising ni Aran, saka na. Kumusta? Matagumpay ang operasyon. Pero maraming malalang sugat si Boss Shen. Malamang, hindi na siya magigising. Pa. Ikaw ang pumatay kay Aran. Tingnan ninyo, manloloko lang ang babaeng ito. Kontrata lang ang kasal nila ni Aran. Paalang sa pera ng mga Shen. Nakuha na niya ang gusto niya. Gusto niyang patayin si Aran. Lolo. Ako ang mananagot. Mananagot? Sa murang buhay mo? Kahit 1,000 bises kang mamatay, hindi pa rin mababayaran ang buhay ni Aran. Tao, palayasin siya. Dapat siyang magdusa ng habang buhay. Sino ang mga has na galawin ang apo ko? Ano? Apo mo siya? Apo ng mga Li? Tama. Si Kiao yan ang nawawalang apo naming Li. Ang tunay naming apo, si Lizzie. Lola, alam kong gusto ninyong magpasalamat sa pagligtas ko sa inyo. At ipagtanggol ako. Pero baka nagkakamali kayo ng tao. Kiao ang apelyido ko, hindi Li. Chaos. Kamukha mo si Wenjon. Hindi ako magkakamali sa sarili kong apo. 20 taon ka naming hinanap ng pamilyang Li. Sa wakas, nakita na rin kita. Sa lahat ng mga taong iyon, hindi kita nakalimutan. Ito ang nanay mo. Magkamukha kayo. Kaya, kayo talaga ang lola ko. Chaos. Xiao Kiao, hindi. Ginang Li, 1,000,000 ang nasa card na ito. Sa ngalan ng pagiging mag-asawa mo at ni Aran. Sagipin mo siya. Ang pamilya ninyong Li ay kilala sa panggagamot. Tiyak na may paan kayo. 10 milyon. Kanina, paano ninyo inapi? Ang aking apo. Malinaw na nakita ko. Ngayon lang kayo naalala sa aming pamilyang Li? Kiao yan, si Aran, dahil sa iyo. Kaya naging ganito. Akala mo, dahil may pamilyang Li na sumusuporta sa iyo, pwede ka nang gumawa ng gusto mo? Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Ginang Li. Lahat ng kasalanan sa pamilya namin Shen. Wala itong kinalaman kay Aran. Hindi na kailangang sabihin, ililigtas ko si Shenran. Ilipat agad si Shenran sa medical center ng Li Group. Ang lahat ng susunod na paggamot sa Li Group. Hindi pwede. Delikado ang kalagayan ni Aran ngayon. Paano siya ililipat? Ayong pamilyang Li. Talaga bang gusto ninyong iligtas si Aran? O gustong hawakan siya bilang panangga? Upang kontrolin ang pamilyang Shen?
Shen Wenli, bakit ka ganyan kabalisa? Natatakot ka bang kulang ang kakayahan ng pamilyang Shen? O natatakot kang pagdating niya sa teritoryo ng Li? Hindi mo na siya mapakialaman tulad ng dati. At ngayon, Ikaw. Nagsisinungaling ka, Kiao Yan. Huwag mo akong pagbintangan. Tatay, tingnan ninyo siya. Nakuha na ang pera, gusto pa akong siraan. Gusto niyang guluhin ang pamilyang Shen. Huwag ninyong kakalimutan. Ang pamilyang Li ay kaaway natin. ang Li Group ay may pinakamahusay na medical at claim center. Handa akong imbestigahan ngayon. Ang tunay na dahilan ng aksidente ni Shenran. Tama na. Dalhin si Shenran sa pamilyang Li. Hindi ko inakalang si Kiao. Yan pala ang nawawalang apo ng pamilyang Li. Pero mas mabuti ito sa teritoryo ng Li. Pagpatay kay Shenran, gamitin natin sila. Ilipat ang sisi. Ito na ang huling pagkakataon mong maghiganti para sa kapatid mo. Huwag mo nang palampasin. Huwag kayong mag-alala, 3 ginoo ngayon. Hindi ko na palalampasin si Shenran. Totoo ba ang sinabi mo bago ka mawalan ng malay? Dapat ko bang sabihin o hindi? Ang pagiging matigas ng tiyan mo, nakakamiss talaga ang pakiramdam. Ilang araw ka nang nakahiga dito, bakit ganun pa rin ang dating ng dibdib mo? Ang tibay at lasa pa rin. Shenran, tumindig ka na, walang nakikipagbiruan sa akin dito. Sa totoo lang, nakakapraning na. Bastos ka. Gising ka na pala. Huwag kang gagalaw. Pre, kumalma ka lang. Huwag kang gagawa ng kahinahinalah. Tumahimik ka. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Shenran, Kiao Yan. Gumawa ka ng kahit anong paraan para tulungan si Shenran na makatakas. Ano pa nga ba, bawat tao may kapalaran na, sisihin mo na lang. Si Shenran sa kanyang malas na kapalaran. tama ka nga. Bakit ko hindi naisip sina Ali at Ashan? Kambal silang dalawa. Kaya ngayong dahil kay Shenyi. Lagi kang tinatarget ni Shenran, pwede mong gamitin ang pagkamatay ni Ashan para mapasunod mo si Ali sa iyo. Matalino ka talaga, pero ano naman? Kahit anong gawin, si Shenran ngayon ay napatay na. Sa kamay ni Ali, at ang buong angkan ng Shen. Wala nang taong makakapigil sa akin ngayon. Sino kayo? Huwag kayong gagalaw. Alam ba ninyo kung sino ang inyong dinukot ngayon? Siya ang magiging susunod na pinuno ng angkan ng Shen. Kung buhay dapat makita ang tao, kung patay dapat makita ang bangkay. Bata alam yan eh. Hindi ba alam iyan ng tiyo, di ba? Bitawan mo ako. Bakit hindi ka pa namatay? Akala mo ba matanga ako? Paano mo pinatay ang kuya ko? Akala mo ba hindi ko alam? Aran. Nagkamali ang tiyo. Nalinlang lang din ako. Ng babaeng iyon na si Moyi. Nakiusap siya sa akin noon na bantayan ko lang si Ai. Hindi ko inakala na gagawin niya iyon kay Ai. Yung napakalabis at immoral na bagay. Moy. Akala mo ba palalampasin ko siya? Nilapitan niya ang kuya ko at hindi direktang pinatay siya. Bayad na ng angkan ng mo ang kasalanan nila at hindi na niya makikita. Ang araw sa labas. Palayain mo ako. At ikaw ang punot dulo ng lahat. Hindi ka rin makakatakas. Sabihin mo, ano ang ipinangako sa iyo ni Shen Wenli noon? Noon, si Shen Wenli ang naglagay ng listening device sa bag ni Moyi.
Narinig niya na pupunta sa ibang bansa si Shenyi, kaya pinapunta niya ang kapatid ko para patayin siya. Lahat ito, ginawa ni Shen Wenli. Walang kinalaman kami. Ikaw. Sinong nagpaharang sa daan ko? Kung sana sumunod lang siya sa akin. At nanatili bilang vice presidente. Maaari sana siyang mabuhay. Pero napakatalino niya, kaya nagustuhan siya na matanda. Ako ang dapat na tagapagmana ayon sa matanda. Kaya pinapalapit mo si Muyi sa kanya. Tapos pinapatay mo siya sa ibang bansa. Pamangkin mo siya sa dugo. Alam mo ba? Sinong nagpaharang sa daan ko? Kapat dapat siyang mamatay. CJ, sa impyerno ka magsisi. Huwag mong padumhan ang kamay mo. Na-record ko na ang sinabi niya. May batas ang magpaparusa sa kanya. Tumawag ng pulis. Matagal ka na bang naghihintay? Hindi naman. Ako. Magbabalik na sa Hong Kong kasama ang pamilya Lee. Babalik sa Hong Kong. Desidido ka na ba? Mabuti naman. Binabati kita. At nakita mo na ang pamilya mo. Yung sugar daddy. Gusto mo bang sumama sa akin pabalik ng Hong Kong? Alam mo ba, napakamahal ng nabenta kong painting. Siyempre alam ko. Alam ko rin na pumirma ka. Ng risk contract. Malapit ka nang makapasok sa listahan ng mayayaman. Ano, ang galing ng asawa mo, di ba? Hindi ka napahiya. Sobrang galing. Ito ang buong kayamanan ko, Miss Kiao. Payag ka bang punuin ng pagmamahal ang buong angkan natin?